yung guro ay nakikisalamuha sa mga makasalanan? Di ko alam. Bakit akong tatanungin ninyo? Ang manggagamot lamang ang nangangailangan ng may sakit at hindi ang walang sakit. Hindi ako naparito para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Mayroon ako isasalaysay sa inyo. Makinig kayong lahat. Mayroong isang tao na may anak na 2 lalaki. Minsan, lumapit sa kanya ang bunsong anak at iniling na kunin na ang kanyang mana. Ama! Ama! Anak, anong kailangan mo? Nais kong magsarili, kaya't ibigay mo na ang aking mana at mangingibang bayan ako. Inaasahan kong mamamalagi ka sa piling ko upang makatulong sa mga gawain dito. Ngunit, kung kailangan mo na ang salapi, ay ibibigay ko sa iyo. Nang makuha ng bunsong anak ang kanyang mana, siya ay ng ibang bayan, nagpakasasa sa buhay at layaw ng mga katawan. Isang araw, O sige mga kasama, sabihin niyo lamang kung ano ang nais niyo. Ano? Anak! Babae! babae! Hoy, babae! Halika rito! Bitawan mo ako, bastos! Ha! Ba't alam mo babae yun? Hoy, kaya-kaya kong bayaran ng buhay mo! Sige mga kasama, mag-inuman pa tayo! Patuloy sa paglustay ng mana ang bunsong anak. Hanggang sa dumating ang araw na maubos na ang lahat ng kanyang kayamanan. Walang sino man ang dumamay sa kanya. Iniwan din siya ng kanyang mga kaibigan. At siya'y namasukan sa isang mayaman bilang tagapag-alaga ng mga baboy upang siya'y mabuhay. Mga kaibigan, anong tungo nyo? Maaari ba akong sumama? Aba, hindi maaari. Tingnan mo nga ang tsura mo. Hindi ka nababali sa pupuntahan namin. Magiging kayaya kami. Ah, ganun ba? O sige, pahiramin nyo lang ako ng pambili ng pagkain. Sa palagay mo ba'y makakabayad ka sa amin? Kung pahiramin kita yung salapi! Saan ka kukuha ng ibabayad? Ayan. Ayan talaga ang sasapitin mo. Nilustay mo ang mga salapi mo sa mga bagay na walang kabuluhan. Hindi na mga kasama. Talagang gutom na ako eh. Ha? Wala kami paalam sa'yo. Tayo na! Tayo na! Sa bahay ng aking ama, ay higit na mas magandang katayuan ng aming mga alipin. Kaysa sa akin dito, uuwi na ako. Mamamasukan ako sa pulisan. Sa paghihirap ng bunsong anak, ay naalala nito ang kanyang ama at tinangka niya magbalik sa kanilang bahay. Hindi bilang isang anak, kundi bilang isang namamasukang utusan. Dumating ang panganay na anak at sumama ang loob nito sa kanyang ama. Ama! Anak ko! Bakit? Anong nangyari sa'yo? Ako'y nagkasala laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin na anak mo. Patawarin po ninyo ako. Kung maaari po sana, mamasukan ako bilang isang utusan
Pagtusan. Hindi maaari. Anak pa rin kita. Pakita mo. Pakita mo. Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at isuot nyo sa kanya. Suotan din siya ng singsing at pangyapa. Patayin nyo ang pinatabang baka. Kumain tayo, magsaya. Sapagkat namatay na ang anak ko ito. Ngunit muli na buhay. Ama, hindi yata tama ang ginagawa mo. Pinaglingkuran kita sa loob ng maraming taon. Ngunit ni Minsay, hindi mo ko binigyan kahit isang bisirong kambing upang kami magkatuwaan ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang iyong anak na lumastay ng iyong kabuhayan, ay ipinagpatay mo pa ng pinatabang baka at binigyan ng pigin. Dapat na siguro ako magsarili. Hindi mo ba ako nauunawaan? Lagi ka na sa piling ko. Ang lahat ng ari-arian ko ay para sa'yo. Ngunit, namatay na ang kapatid mo. Ngunit, siya'y muling na buhay. Siya'y nawala. Ngunit, muling nakita. Sa'yo man nangyari ito. Ay ganun din ang gagawin ko. Sapagkat mahal ko kayo, mga anak ko. Pagpaumanin mo, Ama. Hindi pala dapat ako umasal ng gano'n. Pagpasay dapat ko pa pala siyang kaawaan. Salamat po, Diyos ko. Sige. Tayo na. Ipagdiwan natin ang pagdating ng iyong kapatid. Tayo na, Ama. Muling nagbalik ang magandang pagtitinginan sa bahay na iyon at naunawaan ito ng panganay na anak. Guro, ayon sa ikinuwento nyo, ang Diyos ay tulad na ama na magkakapatid. Oo, Naunawaan ko na. Nang Diyos ay laging bukas para sa isang makasalanan upang siya'y patawarin. Mateo, Pedro, pagpaumanin mo ang aking inasal ng tawagin ka ng ating maestro. Ako man, ay isang makasalanan. kung gayon, tayo'y magkasundo at magbalik loob sa Diyos. Mga panauhin ko, simula ngayon ay tatalikuran ko na ang pagiging publikano. Patawarin ninyo ako sa aking pagmamalabis. Ako'y bulag, ngunit kayo nakakakita na ng liwanag.